Magandang araw sa lahat ng mga anak ng Diyos. Ng ating pag-asa ay langit at buhay na walang hanggan. Isa pong mapagpalang araw. Ngayon, dadako po tayo sa ating aralin na patungkol sa trumpets na sinasabi ni Apostol Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang sa 54. Akin pong basahin. Ipaliwanag ko muna kung ano nga ba yung ibig sabihin ni Pablo sa kanyang pagkasabi nito. Hindi po natin lahat masasabi sa ngayon, pero yung iilan lang po kung paano po natin ito malaman at ano po yung mga nakatago nito. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 51 hanggang 54. Ready, read. 51. Behold, I shew you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So, when the corruptible shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass this saying that is written, dead is swallowed up in victory. Malalim po kasi yung English kaya mahirap basahin. King James Version. Yun nga ang sinasabi nga ni Apostol Paul na pagtunog ng huling trompeta is ang lahat ay magbabago. Ang lahat yun nga, magkakaroon na ng yung mga patay is mabubuhay at mawawala na ng power yung kamatayan. Paano nga ba ito nasabi ni Apostol Paul? Makikita natin sa Revelation chapter 9, chapter 8 and 10 na may 7 trumpets na tutunog. Pero yung 7 trumpets na yun, kada tunog noon is may mga plague na lalabas na magpapahirap sa mga tao. Hindi sigurado si Apostol Paul sa kanyang nakita na kung ilan ang trumpets na tumutunog. Pero isa ang sigurado si Apostol Paul na pagtunog ng huling trumpeta ay darating na ang salvation. Paano nga ba natin malalaman na yun na po ang salvation? Na darating na o tutunog na itong trompeta na ito. Kasi nga ang sabi sa Amos 3 verse 7 na kung may plano ang Diyos, ipapaalam na niya ito sa kanyang propeta. Oo nga, may pinapaalam ang Panginoon sa Revelation. Saan ba mababasa sa Revelation? Revelation chapter 10 verse 9 hanggang sa 11 na sabihin mo ito sa all nations, all kings, all languages na ganito ang mangyayari, yan, isulat mo ito sa 7 churches and the whole world. Kasi nga ang salvation magsisimula from Jerusalem, Samaria, Judea and Samaria, and to the end of the earth. Hanggang ang lahat ay makaka-receive. Ang sabi nga sa Romans 10:13 na kung hanggang 17 na sino ba yung makikinig kung walang may pipreach? Sino ang magpipreach kung walang ipapadala? Ibig sabihin may papadala ang Panginoong Diyos na
ang plano ng Diyos ay Kanya talagang tutuparin. Kasi nga, sinabi sa Numbers, chapter 23, verse 19, na ang Diyos hindi katulad ng tao na nagsisinungaling. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung nagpaplano siya, ay Kanyang gagawin. Lahat ng Kanyang plano ay Kanyang tutuparin. Lahat ng Kanyang promise, di-fulfill. At itong 7 trumpets po na ito, tumunog na po ba ito? Hindi po yun yung trumpets na tumunog doon sa Bataan, yung nakita niyo sa balita dati. Hindi po yun. In spiritual realm po ito. Pagtutunog na ang 7 trumpets, sabi nga sa Mateo na ang Diyos mula sa silangan hanggang sa kasadpan, lilitaw ang anak ng tao. Tapos akala na natin na yun na yung rapture na yun. Kukunin na tayo ng Diyos. Sa susunod, pag-aralan pala natin yung rapture na yan. Kung ano nga ba yung mangyayari sa atin about sa Biblia. To God be the glory. Na ito pong trumpets po na ito pong sinasabi ni Apostol Paul na ito, ay ang may kakayahan na mag-message sa atin dito is yung Kanyang pinapadala. Is yung Kanyang sinasabihan, ang nakarinig, nakakita. Kasi nga sabi sa Revelation chapter 1 verse 1 hanggang sa 3, na ang scroll o closed scroll mula sa Ama, Father, ibinigay niya kay Jesus. Close scroll yun na. But Jesus received. And Jesus received. Pero sa chapter 5, walang kahit sino. Ay sa chapter 5 ng Revelation, walang kahit sino na maka-open book po na yun. Maka-open scroll. But only the Lamb. He is Jesus. Inopen nga ni Jesus yung scroll. At ibinigay na niya kay John. Revelation chapter 1 verse 1 hanggang sa 3. Ibinigay na niya kay John. Pagbigay na nun niya kay John, open scroll na. Hindi na po yung scroll. Ay, nagkamali ako. Nung binigay pala ni Jesus sa angel, hindi kay John ha. Binigay niya sa angel. Pagtanggap na ni angel, sa Revelation chapter 10, makikita natin yung angel na yun na kanyang binigyan. Open scroll na. Naka-open. Pagkatapos nun, ibinigay na niya kay John. Tapos si John, nag-receive. Kinain niya, napakatamis. Pero pagdating sa kanyang tiyan, ay napakapait. Bakit? That is a mystery. Ito ay isang mystery na tinatago ng Diyos 3,000 years ago pa. Upang malalaman po natin ang pagbabalik ng Diyos sa pagtunog ng mga trumpeta na ito. Na sinasabi ni Apostol Paul na pagtunog din sa last trumpets, ay malalaman natin kung ano ang fulfillment nito. Malalaman natin ang lahat ng mga bagay na gustong iparating upang magtitiwala tayo hanggang sa panahon natin ngayon na ang Diyos ay hindi nga liar, na kung siya'y magpaplano, Kanya talagang tinutupad. Yun lamang po, dito muna matatapos ang ating kaunting pag-aaral. Sa susunod, pag-aaralan pala natin yung about sa impyerno, about sa salvation na sinasabi na pala natin dati pa, na rapture sasama tayo yung Panginoon in 1,000 years. Sana'y patuloy po tayong makikinig sa aral ng Panginoon. Huwag po tayong maging pabaya sa ating sarili. Alam nyo, na kahit na sinasabi nyo ngayon na mga born again na kayo, na sinasabi nyo ngayon na I am ligtas, I am saved, because I'm trust Jesus, I'm accept Jesus
as personal Lord and Savior, kinakabahan pa rin kayo kung sigurado na ba itong hinahawakan nyo. Alam ko yun dahil nga dyan din ako nagsisimula. So dito lamang po matatapos kasi mataas na po yung time. To God be the glory forever and ever. Amen.